Bubuksan na po natin ang ika-24 na karaniwang pagpupulong na pamumunuan ng ating pangalawang punong bayan ng nangungulong pinuno, iginagalang Adel Paul Garcia Vilamede. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan pinagkaloob sa akin ng Pilipinas, Tinay-Kaloob Bayan, ay tinatawag ko ng kaisa ng ika-24 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Ginagalang na konsehal, Perpetuo de Singanio, maaari niyo po pang panguna ng ating panalangin. Sandali po tayong tumungo at dami ng pasensya ng Diyos. Lord, salamat po sa araw na ito, umagang ito. At siyempre nagkasama-sama. Panalangin po namin na itong aming pagpupulungan at pag-uusap-usapan ay napagdesisyonan po namin ng tama. Salamat po sa mga biyaya na tinatanggap namin sa araw-araw. At dalangin po namin ang kalusugan ng ating umpisa po sa ating presidente, sa gobernador, mga board member, ang ating pong mayor, ang vice mayor, lahat po ng sanggunian. Sana po iligtas mo po kami at ang aming pong bayan iligtas mo po sa pandemic na nararanasan ng ating bansa. At dalangin din po namin ang aming mga kalusugan. Sana po ilayon po kami sa anumang karamdaman. At sana po sana po mapagtagumpayan namin at matapos na ang pandemic na nararanasan natin bansa. Yan po, maraming salamat po at sa iyo po ang mataas na papuri po sa salamat. Amen po. Amen. Marami pong salamat. Nadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Ginong Kalihim, pakibanggit po niyo isa-isa ang pangalan ng makagawad. Ginagalang Ronilo Donesa. Narito po. Iginagalang Alan Tolentino. Narito po. Iginagalang Mark Anthony Toledo. Narito po. Iginagalang Ferdinand Amutan. Narito po. Iginagalang Perpetuo de Singanio. Narito po. Iginagalang Catherine Tirona. Nandito po. Iginagalang Luciano De Jesus Jr. Iginagalang Nestor Patawe. Narito po. Iginagalang Domingo Ortega. Iginagalang Anlene Bation. Narito po. Kumpleto po ang ating members ng Sangguniang Bayan sa umagang ito. Marami pong salamat sa pagpapatibay ng ating kalihim ng kasapatan ng ating bilang ay formal na po nating binubuksan ay ika-24 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na tinituntunin? Nangungulong pinuno, minumungkahi ko po na ipagpaliban ng pagbasa ng katitikan na ika-23 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-15 ng Hunyo 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 7 pahina. Pinangalawahan, iginagalang na konsehal Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagpapaliban po natin ang pagbasa ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Maaari po kayong magpatuloy. Ganun din po, nangungulong pinuno, minumungkahi ko rin po na tanggapin at pagtibayin ang katitikan na ika-23 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-15 ng Hunyo 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 7 pahina. Pinangalawahan ay ginagalang na konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay natin ang katitikan ng ika-23 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na binubuo ng 7 pahina. Dadako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Meron hubang nais magpahayag ng kanyang puro-puro opinyon ukol sa kagalingang bayan. Ang ginagalang ng konsehal Alan Tolentino. Maraming salamat po sa ating ginagalang na nangungulong pinuno. Isang magandang umaga ho sa inyo po at sa aking mga kasamang Lucian at Bayan. Ang ating pong mga district supervisor po, principal, mga guro po,
nasasakupan ng bayan ng Silang. Sila po ay humihingi po ng tulong sa mayor at sa inyo rin po Vice at sa Sangguniang Bayan. Humihingi po sila ng tulong na bago po magpasukan po, mag-disinfect po ang ating paaralan po sa bayan ng Silang na nasasakupan po ng bayan ng Silang. At umaasa po ang ating mga kababayan na bago po magpasukan, mapapagbigyan po ang kanilang kanya. Maraming salamat po, Vice. Yes po, maraming salamat po. No? Nakausap na po natin ang inyo pong may bahay tungkol po rito at ang akin pong banggit ay makikipag-ugnayan po tayo agad sa ating punong bayan para makapag-disinfect po sa ating mga paaralan bago papasukin ang mga guro. No? At para matiyak po natin ang kanilang kaligtasan. Marami pong salamat sa inyo pong concern para po sa bagong start. Ang ating ginagalan na Konsehal Luciano De Jesus Jr. Maraming salamat po Nangungulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa atin. Napansin ko lang po dito sa bypass sa tapat po ng Old Home ay nakapag-put up na po sila or nakapag-establish na po sila ng traffic light at napakalaking bagay po na itutulong ng pagkakatayo ng stoplight doon dahil nakokontrol po ang mabilis na pagtakbo ng mga sasakyan lalo na sa may tapat nga ng Old Home na yun kung saan maraming manggagaling dito sa loob ng bayan na magpo-cross sa bypass pero Nangungulong Pinuno, matagal na rin po nating concern ang kanto ng papunta ng Biluso kung saan napakarami na rin po ang nadidisgrasya doon dahil po sa mga matutuling takbo ng mga sasakyan. Tayo po kaya Nangungulong Pinuno ay makapagpasa ng isang resolution para mahingi po natin kung sa public works or sa provincial government ang nasabing proposed na pagtatayo ng stoplight. Yun lang po at maraming salamat po. Ano po may tutugon ng pinuno ng Lupon ng Transportasyon sa binanggit ng ating ginagalang na Konsehal Luciano De Jesus Jr.? Nangungulong Pinuno, noong pong alam ko, nakatandaan ko para nakapag-request din po tayo sa road board. Kaya nga lang po ay medyo na-close ho yata, na-clip ho yata yung kanilang power. Magkaganunan pa ay siguro nga po nararapat nga lang po na tayo humiling sa ating pong panlalawigan na lang po siguro, Nangungulong Pinuno. Kung saan po nararapat na talaga tayong humingi ng naturang traffic light at ganun din po sana ang kahilingan din ng inyong lingkod na habang naghihintay po tayo ng traffic light ay baka po naman po pwede nating papintahan na lang muna ng kondradong dilaw yun mismong kanto, Vice. Kasi nga medyo talagang walang warning yung mga tumatawid o nagpo-cross ng daan. Hindi ko rin po alam kung saan po tayo pwedeng makapag-request na mapintahan ng pinaka-crossing ho yata tawag doon, yung kulay dilaw na kondrado. Yes, Ilang pat Nangungulong Pinuno. Okay po. Inaatasan po natin ang Lupon ng Transportasyon na tukuyin ang tamang ahensya na hihingan po natin ng traffic light. Ito po ba ay ang pamanang panlalawigan? Ito po ba ay ang tanggapan ng kinatawa ng ating distrito sa Kongreso? Ito po bang DPWH? Tama po kayo na meron po tayong resolusyon sa National Traffic Board pero ilang linggong lumipas na dissolve ang traffic board kaya po nabaliwala ang ating resolusyon. Ganon din po inaatasan po din natin ang ating Lupon ng Transportasyon na makipag-ugnayan sa ating engineering office kay Ginang Lani Bation para po mapinturahan ng pedestrian crossing ang tinutukoy pong lugar ng ating ginagalang na konsehal. Huwag po kayong mag-alala, mamaya po ay babanggitin ko din po sa ating engineering para po ma-follow up po ang ating pong requests. Marami pong salamat. Salamat, Vice. Ang ating ginagalang na Konsehal Nestor Patawe. Isang magandang umaga po sa ating po Nangungulong Pinuno. Samahan ko po sa Sangguniang Bayan,
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang nangulong pinuno ay patungkol po sa na dulot po ng baha kahapon doon sa Pasipit, Daang Pasipit po. Mula po hanggang doon sa may Sabungan, ano po. Ito po yung Calle Pepe Street, ano po. Kahapon po, nakita ko rin po sa Facebook at may nagtitip po na mga concerned citizen na hanggang tuhod po ang naging baha. At ito po ay nagdulot din po ng pagbaha sa mga ilang bahay po na pinasok po yung kanilang bahay ng tubig dahil po sa malakas na pag-ulan. Ano po? Nangungulong pinuno, itong pagbahang ito ay nangyari po dahil po sa ginagawa po yung ating drainage doon po sa may tubuan. Ano po? Malaki po ang naging volume ng tubig dahil po yung pong Gabriela at ito pong RHU ay doon din po naka-join yung tubig po noon. At yung outfall po ay doon po talaga bumaba sa Daang Pasipit po. At tayo din po, kahapon po, nangungulong pinuno, nakipag-ugnayan kaagad-agad po sa ating pong engineering upang sa ganon mahingan po natin sila ng pahayag at yun nga po naging tugon nila dahil nga po yung project pa lang pong iyon ay yun po ay ang DPWH na po ang nagpapagawa. Hindi na po ang bayan ng silang ano po. At mula po sa may tubuan at ito po ay i-divert nila papuntang yung drainage din po papunta doon sa Calle Pepe, papunta ho sa Tulay, doon sa ilog. Ito po, ayon po sa engineering, ngayon pong umaga, ipag-ugnayan po sila doon sa engineer po na may hawak na sa DPWH po. Upang sa ganon, kaagad-agad po ay maibsan yung baha na nagdudulot dito po sa kali po ng Pasipit o Calle Pepe Street. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa atin pong engineering office para malaman po natin kung ano po ba ang nangyari sa Tubuan 3 at para mabigyan po ng mabilis na aksyon. Natutuwa po tayo sa inyo pong ginawa. At least po ngayon na i-plug na po natin kung ano po ang tunay na nangyayari sa Pasipit at kung ano po ang aksyon na ginagawa ng engineering. Gusto ko rin pong batiin si Consel Nestor sapagkat nakipag-ugnayan po tungkol po doon sa binanggit ni ABC Punte, doon po sa kaso po ng pagitan ng Ibat sa Butan na merong hump ay nakipag-ugnayan din po siya ng agaran sa ating pong engineering office. At nung araw din pong iyon ay natanggal na po yung hump. Kaya maraming pong salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang lupon po ng transportasyon. Meron po bang nais magpahayag ng opinion? Wala na. Dadako na po tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panauhin. Ginoong Kalihim, meron po ba tayong panauhin sa ating pagpupulong? Wala po tayo nakatalang panauhin sa umagang ito. Kung gano'n, dadako na po tayo sa mga paksang tatalakayin. Ano-ano po mga paksang tatalakayin sa ating pagpupulong? Sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, dumako po tayo sa letrang A. Number 1, transmit a letter addressed to the Sangguniang Bayan from Ms. Sherilyn P. Paredes, SAOHRMO4, and noted by Honorable Socorro Rosario F. Poblete, Municipal Mayor, respectfully requesting the Sangguniang Bayan members for the concurrence of the appointment of Mr. Teodulo T. Desengaño as Municipal Assessor, Salary Grade 24, Permanent, and Dr. Armin Joyce G. Gurin as Municipal Health Officer 1, Salary Grade 24, Permanent. Itinatalaga po natin sa lupon sa mabuting pamamahala na pinamumunuan ni Consel Ronilo Isambagsak Tonesa. Number 2, a copy of Provincial Ordinance Number 283-2020, an ordinance suspending the number coding scheme in the province of Cavite. Itinatalaga po natin sa Dibisyon ng Sinupan para sa kanilang pag-iingat. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa.
Kung ganon, dadako na po tayo sa pag-uulat ng lupon. Ano po bang lupon ang handang mag-ulat sa ating pagpupulong? Meron po tayong isang ulat ng lupon sa umagang ito para sa Sangguniang Bayan. Mula sa lupon ng kapaligiran at likas na yaman, paksa, panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide ika-14, serye 2020. Isang kautusan nagbabawal sa paggamit ng single-use plastic, nagsusulong ng paggamit ng alternatibong materyales at pagpapataw ng kaparusahan sa lalabag dito. Binibigay na po natin ang pag sa naturang lupon para sa kanilang pag-uulat. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Ulat ng lupon para sa Sangguniang Bayan ng Silang mula sa lupon ng kapaligiran at likas na yaman, paksa, panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 14, serye 2020, isang kautosang nagbabawal sa paggamit ng single-use plastic, nagsusulong ng paggamit ng alternatibong materyales at pagpapataw ng kaparusahan sa lalabag dito. Petsa, ika-17 ng Hunyo 2020. Ang lupon ng kapaligiran at likas na yaman ay nagdaos ng serye ng pagdinig upang talakayin ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 14, ang kautosang nagbabawal sa paggamit ng single-use plastic, nagsusulong ng paggamit ng alternatibong materyales at pagpapataw ng kaparusahan sa lalabag dito noong ika-10 at ika-11 ng Hunyo 2020. Dumalo sa pagdinig ang tagapamuno ng lupon, ang inyong pong lingkod, iginagalang Luciano De Jesus Jr., pangalawang tagapamuno, iginagalang Mark Anthony Toledo, kasapi ng lupon, iginagalang Ferdinand C. Amutan, iginagalang Anlin C. Bation, Ginang Merlina Cabrera, tagapamuno ng Menro, Ginang Cynthia Cortez, ang tagapamuno ng Maypo, Ginoong Benedict Ramos, ang kinatawan ng MPDC, at Ginang Rowena D. Resurrection. Dumalo rin ang mga nagtitinda sa pamilihang bayan ng Silang, mga kinatawan ng mga groceries at supermarket, mga kinatawan ng mga fast foods at restaurant, at iba pang mga stakeholders. Napag-alaman ang mga sumusunod. Una, ang Sangguniang Panlalawigan ay nagpatibay ng Provincial Ordinance Number 007-2012, an ordinance prohibiting, regulating, and prescribing certain uses of plastics for goods and commodities that end up a residual waste and promoting the use of eco bags and other environment practices as an alternative and providing penalties for violation thereof. Pangalawa, pinag-aralan ng lupon at naging sanggunian ang mga best practices ng iba't ibang mga lungsod at munisipalidad na nakapagpatibay ng ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng single-use plastic sa kanilang mga jurisdiksyon. Pangatlo, nakatadhana sa Batas Republika 9003 o mas kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, ang pagtukoy at pagtatala ng mga non-environmentally acceptable products or NEAP o mga produkto na hindi katanggap-tanggap sa kapaligiran. Ang National Solid Waste Management Commission o NSWMC ay nagpatibay at nagpalabas ng mga tuntunin para sa NEAP at natukoy ang plastic ang isa sa 5 grupo na ang produkto na sa ilalim sa pagtatasa. Pang-apat, ang basurang plastic ay malaking salik sa pagbaha at polusyon sa ating kapaligiran sapagkat hindi ito nabubulok. Kapag ang plastic ay hindi maayos na itapon, hindi ito nagiging kaaya-aya sa kapaligiran at nagpaparumi ng ating mga ilog, sapa at iba pang yamang tubig at karaniwan siyang bumabara sa mga sistemang alkantarilya at daang tubig na siya namang nagdudulot ng pagbaha, pinsala sa mga ari-arian at pagkasira sa kapaligiran. Ikalima, upang mapangalagaan at mapanatili ang ating kapaligiran, lubhang kailangan na ihinto ang paggamit ng non-biodegradable single-use plastic bags o mga plastic na hindi nabubulok at mga produktong polyester at sa makatuwid ay isulong ang mga paggamit ng mga biodegradable na mga materyales
kasama ngunit hindi limitado sa nilala na bayong, cloth bags o katsa, OXO biodegradable plastic bags, biodegradable polystyrene, at iba pang kauri na materyales na nagagamit muli, biodegradable o nabubulok at recyclable na materyales. Rekomendasyon. Iminumungkahi ng lupon sa kapaligiran at likas na yaman na talakayin sa ikalawang pagbasa ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 14, serye 2020, isang kautusan nagbabawal sa paggamit ng single-use plastic at nagsusulong sa paggamit ng alternatibong materyales at pagpapataw sa kaparusahan sa lalabag dito. Iminumungkahi pa ng lupon na ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng record ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon ng kapaligiran at likas na yaman, pangalawang tagapamuno, iginagalang Mark Anthony Toledo, kasapi, iginagalang Ferdinand C. Amutan, at ang inyong pong lingkod bilang tagapamuno ng lupon, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr. Marami pong salamat, tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ng binasang ulat ng lupon. Wala na po tayo nakatala na ulat na lupon. Kung ganoon, dadako na po tayo sa mga nakatakdang gawain. May nakatakdang gawain po ba sa araw na ito? Wala po nakatala sa mga nakatakdang gawain sa umagang ito. Kung ganoon, dadako na tayo sa patalastas. Meron ubang nais magpatalastas? Kung wala na, ang ating ginagalang na konsehal, Ronnie Lodonesa. Pagbati lang po sa mga taga-Tibig sa kanilang nalalapit na kapiestahan po ng patron ng San Juan sa June 24. Tibig? Tibig. Baka humangumbida ang ating kumpani June. Mabuti ha. Anong po? Muli po, mula po kay Consel Ronnie Lodonesa sa ating mga kasama sa Sangguniang Bayan, maligayang kapistahan po sa Barangay Tibig. Ang atin pong panalangin kay San Juan Bautista at sa Panginoon ay iligtas po kayo sa anumang kapahamakan at gumaling ang inyong kababayan na may barangay. Gumaling ang inyong pong kabarangay po na ano po natin sa COVID. Meron po bang nais magpatalastas? Kung wala na, ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na talatuntunin? Ano walong pinuno, yaman din lang po at wala lang po tayong pagtatalakayan sa mga oras na ito. Iminumungkahi ko po ang pagtitindig o ang pagtatapos ng ating pulong. Pinangalawahan ni ginagala ng konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya tinitindig na po natin ang 24 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa ganap na 10:20 ng umaga. Marami pong salamat.